Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas. 4:59 na ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, isang linggo na po o halos isang linggo na ang nakalipas at naitawid na po natin ang Christmas week. Marami man sa atin ang pagod, makakabawi naman po tayo kagad dahil sa haba ng bakasyon. At dahil nga po araw ng bakasyon, alamin din po natin o dapat paghandaan din natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Kaya naman, tutok na po dito sa Panahon TV. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Sa puntong ito, alamin po na natin kung ano ba yung mga weather system na nagdala ng mga pag-ulan sa bansa nitong nakalipas na linggo. Base po sa weekly weather recap, papansin po natin na umiral ang tail end of a cold front at ang northeast monsoon simula po yan nung araw ng linggo hanggang kahapon po nung araw ng Biyernes. Samantala kung mapapansin nyo po on Thursday ay nakaranas po tayo o meron tayong binantayan ng isang low pressure area. Yun yung nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahapon, ito nga low pressure area ay pumasok na po sa ating PAR at nagpaulan nga po yan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas kasama rin po ang Caraga at Davao region. So mamaya alamin po natin kung ano na nga ba ang latest kaugnay dito sa low pressure area. At anunsyo naman tayo mula sa LRT 1 and 2. Para po sa LRT 1 on December 31, 2014, yan po ay bisperas ng bagong taon. Ang biyahe from Baclaran to Roosevelt ay 5 a.m. to 7 p.m. lamang. Ganon din po ang biyahe naman from Roosevelt to Baclaran. Para naman po sa LRT2, ang Santolan to Recto Station ay from 5 a.m. to 7 p.m. at yung Recto to Santolan Station naman po ay from 5 a.m. to 7:30 p.m. Announcement naman po tayo mula sa Department of Foreign Affairs. Sarado muna ang opisina ng DFA sa Macapagal Boulevard at lahat ng satellite offices nito sa Metro Manila. That's from December 23 to 28 at ganoon din po sa December 30 to January 4. Bukas naman po ang DFA sa darating na December 29 para magbigay ng serbisyo at babalik naman po sa regular operation ng DFA on January 5, 2015. Para po sa mas detalyadong impormasyon, mag-email lamang sa address na nakikita nyo sa inyong screens. At alamin na po natin kung anong oras nga ba sisikat ang araw. Ang sunrise po natin, yan ay 6:19 ng umaga at ang sunset po natin 5:35 ng hapon. Sa ating moonrise, yan po ay 10:45 ng umaga at ang moonset naman po natin 9:54 ng gabi at yan po ay merong 30% illumination. Sa ating phase of the moon, first quarter na po ang phase ng buwan sa ating kalangitan ngayong araw ng Sabado. At sa ganitong panahon, kalahating bahagi naman ito ang visible sa atin. At madalas nagpapakita po ang first quarter moon around noon to after sunset. At yan po ay merong 36% illumination. Narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin 12:56 na nga umaga at yan po ay merong 1.03 meters na level ng tubig at ang low tide po natin 8:56 ng umaga at yan po ay nasa negative 0.09 meters. Mga kababayan, naglabas po ng advisory ang Pag-asa. Makakaranas ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang areas po ng Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, kasama rin po ang Compostela Valley, Davao del Norte, Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, kasama rin po ang Surigao del Norte, Surigao del Sur at Cotabato. Inilabas po ang advisory nito kanilang 4:49 ng umaga at posible pong magtagal ang mga pag-ulan sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Simula pa lamang yan, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng ilang paalala.